Nanay Annabel, sabi ng doktor dapat alas 7, makapunta na tayo sa veteran. Ang tatanungin ko lang sa'yo, kung willing ka ba na dito ka na matutulog? Ha? Okay lang po. Okay lang. From Makati po, pabalik dito sa bahay po ni Nanay Annabel. Mga kababayan, time check po tayo is alas 4 na ng hapon. Pero kailangan naming ibalik si Nanay Annabel muna rito para magpaalam siya sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa. Ano ang reason? Anong dahilan? Kasi po sa tuwing nagpapacheck po ganito, may nagtutulong po minsan, nauudlot po, hindi na po natutuloy. Pang-apat na beses na po, pang-apat na po to. Noong una po, may ganito din po, hindi natuloy. Napuputol po. Bakit nga Kaya po parang nasisira po yung tiwala ng asawa ko na gagaling po ako. Nakita mo naman yung usapan natin sa doktor. Doktor naman yung kausap mo kanina. Mga po ganyan, mga doktor din po tumingin na tumutulong po. Pang-apat na po kayong natulog sa akin. Yung 3 po, hindi po naging natutuloy, nauudlot po. Oh, bakit ka sumusuko? Huwag ka mawala ng pag-asa. Iba yung doktor na pinagdalahan ko ngayon, hindi kumbaga, private yung pinuntahan natin kanina. Kaya minsan, hindi yung napayag yung asawa, minsan nag-aaway po kami. Yan na naman, tapos nauudlot. Nauudlot na naman yung Bakit naudlot yung mga una? Saan ka ba una nagpunta? Di ba yung pinuntahan yung ospital noon at saka pinupuntahan ko ngayon, iba. Yung mga doktor na tumingin sa'yo, hindi parehas ng pinupuntahan natin ngayon. Kaya yun po, kaya minsan nag-aaway kami mag-asawa. Kasi sabi yan na naman, yung pangatlo po, yan na naman, minatulong na naman sa'yo, tapos mauudlot. Parang pinapaasa ko nila nagagaling ka. Ano ba yung mga tumutulong sa'yo? Sino ba yung mga yun? Politiko po. Okay. Si Daddy Frankie po ito. Yung pagtulong na ginagawa ko, kagustuhan namin. Nakita mo naman yung paliwanag ng doktor, di ba? Kaya po, mabilis ang action. Punta tayo doon, mabilis. May referral na kaagad. Sinabi niya yung pupuntahan natin. Pamangkin niya yung doktor na pupuntahan natin. Narinig mo rin, di ba? Kasi po nitong huli, ganyan po, may tumulong sa mayor po. Magtatakong mayor po sa Batangas. Binigyan din po kami ng referral. Hanggang po malapit na po makompine yun po, hindi na po nila ako nire-reply sa mga text po. Bakit ka mawawala ng pag-asa? Huwag mong i-compare ang pagkakataon. Yung pagkakataon noon, iba naman yung ngayon. Iba yung panahon ngayon. Hindi po kami politiko. Hindi ako nangangampanya. At saka alam mo, ganyan talaga. Hindi porkit sinabi mo ngayon is on the spot, andyan na. Dadaan talaga tayo sa mga pagsubok. Bago mo mapagtagumpayan ng isang bagay, dadaan ka talaga sa mga pagsubok. Ang umaayaw hindi nagwawagi, tandaan mo yan. Laban lang ng laban. Kaya nga nandito kami, natulungan ka . Papasalamat nga po kung pinutulungan niyo po. Naiiya din po kung tagal na natin po dito naghihintay. Hindi, okay lang. Huwag mong intindihin yun. Kasama sa buhay yan. Ang importante dyan, mapagaling ka. Pag napagaling ka, gaya ng sinabi ko, kailangan lang mag-sacrifice kahit 1-2 araw. Kasi bukas hindi pa naman yan opera, I think i-check ka na naman, i-check ka na nila, tapos after i-check, i-schedule kung paano ang opera. Kasi hindi naman opera agad yan, na hindi nalaman kung ano talaga yung findings, ano yung sakit mo. Narinig mo naman yung sinabi ng doktor, di ba? Nakausap natin.
isi-CT scan muna yan, i-check muna. Hindi natin alam kung anong klaseng mga pag-aaral or pagsusulit ang kanilang gagawin sa'yo. After 1 day bukas, uuwi tayo. After na masuri, saka na naman nila tayo tawagan, sasabihin nila kung kailan tayo babalik para schedule ang opera kung opera ang gagawin. Kasi yung mga pinuntahan nyo siguro puro ano lang referral lang pero walang nagagawa pa. Nasa psycho ko yung mga nangyari sa inyo eh. Alam ko sa kahirapan ng buhay, kaya nahirapan yung puntahan yung mga sinasabi nila. Sa kahirapan ng buhay, syempre, pipila kayo ng katagal-tagal. Kaya siguro hindi kayo nakakomply. Di ba? Dahil mahirap talaga. Pero ngayon, hindi ka mahihirapan kasi nandyan ang Team Daddy Frankie. Sinabi ko naman na sa'yo, si Ate May ang aalalay sa'yo bukas. Naglagay na ako ng tao. siya yung magiging assistant mo doon. Lahat ng kailangan mo, lahat ng lalakarin, si Ate May ang inutusan ko. Siya yung ilalagay kung magbabantay sa'yo. Kung ano yung mga lalakarin. Kasi hindi ka naman pwede maglakad. Okay? So, hintayin natin yung asawa mo. Ako ang naawa sa B. Magtiwala ka sa amin. Higit sa lahat, magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo. At pinakahigit sa lahat, magtiwala ka kay God. Alam mo, B, nung nagsasalita si doktor, tumatayo yung balahibo ko. Bakit? Hindi ako makapaniwala. Natutulungan niya na tayo. Yung mga request form na ibinigay sa atin ni doktor, powerful na yan. Kumbaga, wala nang atrasan yan. Hindi magsasalita yung doktor na hindi mangyayari. Ayaw nila masira yung pangalan nila. Lalong-lalo na, naka-video tayo. No? Hindi basta-basta yung doktor magsasalita. Kung noon sinasabi mo, sorry mga kababayan ha, nabanggit natin ng politiko, at least hindi ako nagbabanggit ng pangalan. Kung yung mga sinasabi mong nagsasabi sa'yo, nangangako sa'yo, na sinasabi mong politiko at hindi ako ang nagsabi nun, pero ngayon ang kausap natin, hindi. Doktor po ang kausap natin at si Daddy Frankie ang kausap mo. Okay? Magtiwala ka lang kay God. Isipin mo na lang hindi para sa'yo. Para sa 3 mong anak. Kaya sana i-text mo na lang yung asawa mo para makauwi na, para mapag-usap din kami. Ha? Pauwiin mo na, i-text mo na, ha? Alam po kung kailangan number dun na may send. Wala talaga? Sige, hihintayin namin, okay? Sige, relax ka lang. Marami pa dyan, mas malalaking problema na lulusutan nila eh. Di ba? Okay. Sige lang. Ayun mga kababayan, medyo maginaw po dito sa sagingan pala. Buti na lang nag-jacket ako. Pero ito mga kababayan, medyo nagkakaroon kami ng kaunting usapin, problema, diskusyon. Kasi nag-aalinlangan pala si Ate Annabel dahil marami na palang nangako sa kanila na pagdating doon sa punto ng problema is walang nangyayari. Pero tinry ko pa rin mga kababayan na kinausap, pinaliwanagan at sana maging maayos. So nagwo-worried siya mga kababayan na baka hindi matuloy itong ginagawa natin. So napanood nyo naman yung mga nauna nating mga ginagawa, hakbang para matulungan natin ang pamilyang ito. Pero pilit pa rin uunawain ni Daddy Frankie dahil siguro sa mga ganito kasing pamilya, mahirap sabihin dahil pero totoo. Hindi kasi naabot ng kanilang isip ang lahat ng bagay.
Kaya siguro medyo nagda-doubt sila, nag-iisip sila na baka hindi magiging hindi matatapos or hindi kami tutupad. Pero mga kababayan, pilit ko pa rin ayusin at uunawain at ipapaalam or ipapaintindi, ipapaliwanag sa kanila ang lahat. Kaya kahit medyo madilim na mga kababayan, hintayin pa rin natin ang kanyang asawa na sa ganon ay maging maayos at maging okay ang lahat. Sa tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan, huwag lang tayong bibitaw, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Pag may tiyaga, sabi nila, may nilaga. Kaya si Daddy Frankie, hihintayin ko pa rin makausap, hintayin ko ang kanyang asawa para mapaliwanagan ko rin at maging okay ang lahat. Maraming salamat mga kababayan. Lamig. Lamig. Medyo basa-basa na yun. Wala rin kasing ano dito mga kababayan. Walang masilungan masyado. Masikip yung bahay. Kaya tiyaga-tiyaga lang muna tayo rito. Kaya natin yan. Okay ka lang, Rab? Okay. Sam? Okay lang? Okay. Kaya natin yan. Kuya Rizky. Okay. Ang problema namin dito mga kababayan, nalalamigan na yung bunbunan ng lolo natin. Lamig. Idaan lang natin sa tawa mga kababayan. Pero gaya na aking sinabi, kaya natin to. Tulong-tulong tayo mga kababayan para mapagtagumpayan ang lahat. Sana dumating na yung asawa ni Annabel. Konti na lang. O, konting tiis na lang. Pero pag umabot din kami dito ng alas 8 ng gabi, uwian na. Uwian na. Oh, ayun, napisa na yung saging na pinigay. Basang-basa kayo. Kawawa naman. Oh, basang-basa yung hair mo, kuya. Oh. Ay, may tinapay, no? Ay, may bigas. Saan galing yung bigas mo, Ning? Ha? Binigay po ni teacher. Binigay ni teacher. Okay, daming tinapay. Walang kalaglaw. Teka. Wait lang. Tignan mo, mas kawawa yung mga bata pag walang nanay na mag-asikaso, di ba? Kuya, ba't ang dami mong dalang pagkain? Nakapatid ko po. Para sa kapatid mo? Talaga inuuwian mo yung kapatid mo? Kumain ka naman doon. Oh, Binigay very. po ni teacher yan. Ha? Binigay po ni teacher. Binigay ni teacher. Tapos iuwi mo sa kapatid mo. Ang galing naman ni kuya, no? Love na love niya yung mga kapatid niya. Basta mag-aral ka mabuti, ha? Sana lumaki ka na, ano? Paglaki ng batang to, siya yung magtatanggol sa mga kapatid niya. Punasan mo yung head mo. Hindi ka giniginaw? Yan mga kababayan, kasi walang tigil yung ulan. Pabigla-bigla, kaya nabasa yung mga bata. Neng, bakit maraming pagkain sa school ngayon? Anong meron? Feeding po. Feeding. May feeding program kayo. No. Ano binili mo, be? Pagkain po ng kapatid ko. Ay, pagkain ng kapatid mo. Sige, madulas ka. Malayo ba yung tindahan dyan? Malapit lang. Ikaw talaga runner, no? Oh, si kuya talaga ang runner, eh. Ayan mga kababayan, mga kabarangay,
ginabi na po kami sa paghihintay ng asawa ni Annabel dahil yun po yung sinabi ni Nanay Annabel. Kailangan mag-usap muna sila bago siya sumama. So habang naghihintay kami mga kababayan, nag-dinner muna kami sa labas. Pero ngayon tapos na kumain, babalikan na namin siguro naman, nandyan na yung asawa ni Nanay Annabel. Samahan nyo kami mga kababayan. Medyo madilim na. Pero okay lang yan kasi sayang yung referral kasi ng doktor na kausap ko kung hindi kami tutupad. Kaya kahit gabi na, sige. Dilim mga kababayan. Tayin ko lang yung mga kasama ko. Kita nyo pa ako? Yan, medyo. Sige. Dito ba yun? Ha? Annabel? Wala po dito si tita. Sinusundan po si tito. Ah, sige. Kung nakakauwi daw po. Oo, sige. Hintayin lang namin ha. Dito lang kami. Ay, mga anak na wala. Mabuti may ilaw ka. Yan mga kababayan. Wala si Nanay Annabel pero nakagala pa. Sinundan daw niya yung asawa niya. Sige. Ingat lang kayo guys. Dito lang tayo sa gilid. Saan ba pwede? Problema ito baka umulan bigla. Hinihingal ako naglakad ah. Tingnan mo. Wala po. Umalis mama mo? Gabi na umalis? Pinuntahan po sa papa. Pinuntahan papa mo? Bakit? Di ba hirap na hirap umalis? Sige, okay lang. Hintayin lang namin. Gusto lang namin makausap kung ano yung decision talaga nila. Bakit di kayo kumain? Tapusin mo na yung kain nyo. Kain na. Sige na, tapusin nyo na yung kain nyo. Maalam mo magsabi si ate. Ano sila kumakas?
Nabel, alis na po kami. Sige po. Sige po. Aray ko! Pero sana mag-usap muna tayo ng maayos para makapag-close deal. Wala na problema sa amin kung ayaw nyo magtuloy. Pero sana mag-usap tayo ng maayos. Sige. Tara. Dito tayo. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, medyo hindi maganda yung nakita ng aming camera, nakita ng team. Silaw ako Kasi nakita ko mga kababayan. Hindi ko alam kung nagtatago na or what. Mahirap magsalita mga kababayan pero nakita ko na yung bag ng asawa niya galing trabaho kasi tignan nyo nga naman alas 8 na po ng gabi, so hindi ako naniniwala na hindi pa makarating yung asawa niya. Tapos biglang nagtago si Annabel, pagdating namin sinabi sinundo daw yung asawa, pero nakita ko andun yung tsinelas niya, kinakainan nila nandoon pa. Pero mahirap magsalita mga kababayan, pero nakaka-disappoint naman na hindi namin alam ang dahilan kung bakit biglang naging ganito. Pero gaya ng aking sinabi, hindi natin ipipilit yung mga bagay na itutulong sana natin sa kanila. Tayo, kasi sila naman ang unang lumapit sa atin, nag-message na gusto nilang patulungan, mapaoperahan sana. Yun ang sinasabi niya para sa 3 anak niya. Kaya ginawa ng paraan ni Daddy Frankie, nakausapin yung doktor, yung family doctor namin na lagi namin tinatakbuhan. Kaya siya sana yung tutulong sa atin para maoperahan si Nanay Annabel. Pero sa nakikita kong sitwasyon ngayon, kanina pa, maganda ang usapan namin kanina. Pero tiniis namin mga kababayan kahit mag-ulan-ulan. Pero ganyan, parang hindi ko alam. Yun lang sana ang gusto kong mangyari mga kababayan. Explain lang nila kung ano yung dahilan, kung bakit ayaw na nila magpatuloy. Pero nakaka-disappoint kasi hindi na sila humaharap. Mga bata na lang yung tinuturuan nila na ganitong oras nandoon yung kinakain, biglang sinundo daw yung asawa. Hindi na nakakaalis si Nanay Annabel, pero pinagtataka ko bakit biglang sasabihin na umalis daw. So mga kababayan, maraming salamat. Kahit ganito, hindi pa rin po tayo magsasawa tumulong sa ating mga kababayan na totoong nangangailangan ng ating tulong. Kasi akala ko, kaya kami umabot dito dahil sabi nila nung una mga kababayan, akala ko talaga willing sila. Kaya nintay namin kahit na kasi alas 7 yung usapan namin ng doktor na kailangan nandoon na, kasi napakalayo nito from Makati. Kaya kailangan doon namin patutulugin sana si Annabel sa shelter sa Makati. Pero hindi ko alam kung anong meron. Ay nako, sayang pagod. Hindi ko talaga lubos maisip mga kababayan kung bakit buong araw kaming nagbiyahe, 2 beses kaming nagbalik-balik dito sa kanila. Tapos biglang ganito ang mangyayari. Hindi ko alam. Hindi ko talaga lubos maisip kung anong purpose nila mga kababayan. Bakit biglang sayang yung sayang yung pagod, gasolina, pagbalik-balik natin dito. Palagay nyo mga kababayan, i-comment nyo nga dyan kung ano ang pinaka-reason, ano yung sa pag-subaybay ninyo ng videos natin, kung ano ang reason nila bakit biglang ayaw magpa-opera ni Nanay Annabel. Masyadong
bigla akong napagod, bigla akong nanlumo sa nangyari. Kasi nakita naman natin mga kababayan, nandoon yung tsinelas. Alam ko, naramdaman ko dumating na rin yung asawa. Kaya nung biglang bumalik kami, kasi nagutom na rin ang team mga kababayan. Kaya umalis kami saglit, nag-merienda kami sa 7-Eleven. Pagbalik namin, biglang ayaw na. So hindi ko talaga lubos maisip kung ano ang reason nila. Dahil unang-una, nag-message sa akin si Annabel na humihingi ng saklolo, tulong para maoperahan ang kanyang paa, ang kanyang sakit. Pero ngayon, nakahanap na tayo ng doktor na tutulong sa atin at magsisimula na bukas. Eto, kahit ginabi na kami dito, kahit nakabundukan, hindi umayaw ang Team Daddy Frankie, ang aking mga kasamahan. Pero hindi ko talaga maisip mga kababayan, tara, hanap tayo ng iba.